Pagdating naman doon sa iba mga kababayan, katulad po nito, katulad ng interviewing ito mga kababayan, kay Loc Espiritu ay hindi po daw nakakatuwa yung sinabi nitong si Duterte at dapat mapapanagot na daw po yan at kung may bitay pa nga mga kababayan, dapat bitayin na daw etong si Digong. Ano po para makita ng taong bayan na yung mga politiko na nagpapahayag ng karahasan sa iba sa mga kababayang Pilipino natin, especially yung nangungurap o kumukuha ng pera ng mamamayang Pilipino, ay napapapanagot. So ngayon, pakinggan po naman natin, mga kababayan, etong interview naman ni Loc Espiritu about po sa pagbabantang sinabi nitong si Duterte sa buhay. Ano po, sa buhay ng 15 senators. So ngayon, ito, pakinggan po natin. May sarili din siyang tirada, kumbaga. Sinabi niya na patayin na lang daw yung ibang senador para makapasok yung mga ine-endorse niya. Any reaction po to this? Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. Ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Yes, mga kababayan, kasi alam nyo ba kung bakit nasira yung values ng mga kababayang Pilipino po natin at kung bakit yung ibang kabataan nung panahon ni Duterte na-adapt mga kababayan yung pagmumura at minsan nga sinasagot na yung kanila mga magulang. Kasi nung naging presidente etong si Digong, nakikita ng mga kabataan na normal lang magmura. Kasi nga mga kababayan, yung presidente nga ng Republika ng Pilipinas lantarang nagmumura. At isa pa dyan mga kababayan, marami din sa mga kabataan nung panahon ni Digong ang tinamad mag-aral. Bakit mga kababayan? Kasi nga, nung ipinahayag ni Duterte dati mga kababayan, yung 75 na marka ay ayos lang daw kasi nga daw siya mga kababayan nakakakuha ng 75 pero yung mga summa cum laude naging tauhan niya sa gobyerno mga kababayan. Doon nakita ng mga kabataan, especially yung mga bata na nanonood at nakakapakinig ng mga sinasabi nitong si Duterte mga kababayan na okay lang. Kahit wag na mag-aral, makakuha ka lang ng 75, ayos na yon. Pasang-awa, okay na yon. Okay lang mga kababayan. Yun ang pumapasok sa isipan ng mga kabataan. Kaya yung iba, nung panahon ni Duterte, tinatamad ng mag-aral. Ano po, kasi nga, kung ano yung sinasabi ng presidente noon, at especially yung pagmumura ni Digong noon, mga kababayan, na-adapt ng mga kabataan. Kaya kung titingnan nyo, nawala yung values, especially sa mga kabataan, nung panahon po ni Duterte. Kasi nga, nanonormalize yung pagmumura. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay. Para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang basto sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan. At ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt at ganyan ang number one na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya. Pinakarurok, isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt kaysa pananalita. Biruin nyo mga kababayan na kung sakaling makalusot ito sa kung sakaling makalusot ito sa Senate, hindi ko naman siya ikinakampanya, wala tayong pakialam sa kanya kay Loc Espiritu. Pero kapag nakalusot ito sa Senate mga kababayan, nakikita ko na kung ano yung kahantungan ni Sara Duterte dito. Automatic may impeach mga kababayan. Etong si Sara Duterte pag itong isang umupo na senador mga kababayan. Kasi kita nyo na napakalalim ng pinanghuhugutan niya ng galit niya mga kababayan dito kay Duterte. Sa mga Duterte. Kasi nga, unang-una mga kababayan, nung panahon kasi nitong si Digong, talagang kurap nga naman.
may mga korupsyon na nangyari at nasaksihan po yan ng taong bayan, yung Parmalim, mga kababayan. Diba? Lahat tayo saksi nun. May pandemya na, kinukura pa yung pera ng mamamayang Pilipino. Yung presidente o dumadaing nawala na daw pera ang Pilipinas, pero nagkakaroon pa ng matinding korupsyon at pagnanakaw ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. And then mga kababayan, yung palpak na war on drugs na marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang nadamay. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na dapat ninyo siyang ibalik sa Senado kasi tututukan niya yung war on drugs. Walang katotohanan yan. Kalokohan lang ni Bato yan. Kasi nga, dun sa 6 na taon na siya ay naging senador, hindi man niya napagtagumpayan yung pakikipaglaban nila ni Duterte, mga kababayan, sa ipinagbabawal na bato. Hanggang ngayon nga na matatapos na yung term niya as a senator, mga kababayan, hindi nga niya nasugpo ang ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Bagkus nga mga kababayan na madami pa yung naabutan ng termino ni PBBM dahil kita naman po natin kung magkano at kung anong halaga yung nahuhulit na sasabat po ngayon. Ibig sabihin, yung mga drug lord, mga kababayan, yung mga nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa, mas lalong nagpalakas nung panahon ni Duterte na habang itinutumba yung mga kababayang Pilipino po natin, no, pobre na katulad po natin. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. So you're saying pag nag-Senate seat ka, you're in favor of death penalty? I'm not in favor of death penalty. As I said, I've always explained, death penalty will only be applied against the poor. In our country, na kung saan ang justice system ay para sa mga mayayaman, maraming mga nakukulong sa plunder, pero pinapakawalan. Halimbawa si Gloria Arroyo, nakulong pero nakawala, naging kongresista. Yang sila Jenggoy, yang sila ni Bong Revilla, nakakawala ang mga mayayaman. Kapag may death penalty, puro lang mahihirap yan. Pero para sinasabi ko, para ako sa revolutionary justice. At yan ay historical, na kapag dumating ang panahon na babaguhin natin ang ating lipunan, dapat si Duterte ang number 1 example na bigyan ng revolutionary justice. Naku po! Ano yung magiging bago kumbaga this time? So may kalalagyan nga. May kalalagyan nga mga kababayan si Sara Duterte pag ito nakalusot sa Senado. Pero hindi ko siya ikinakampaign, mga kababayan, ha. Kasi sabi ko nga po sa inyo, dun po sa Bagong Pilipinas slate, meron tayong dalawang ayaw nating suportahan doon. Magaling yung honest ako sa inyo, mga kababayan, at sinasabi ko yung totoo. Una, yung isa doon, mga kababayan, yung alam ko naman, napanood ninyo yung live natin nung nakaraan, na kung saan yung magulang nung isang nasa senatorial slate ng Alyansa Bagong Pilipinas, di ba sinasabi dun sa mga nakatirang tao, sa kanilang lupa ata yun, mga kababayan, na kung hindi sila susuportahan, baka magbago yung isip nila sa pagbibigay ng lupa. Tapos parang ang dating pa, isinusumbat pa yung pagbibigay nila, mga kababayan, ng lupa dun sa mga kababayang Pilipino po natin na nangangailangan ng matitirhan. Alam ko, napanood nyo yun, mga kababayan. And then, yung gumastos ng bilyon-bilyon kahit hindi pa election period, mga kababayan. Yan yung mga hindi dapat suportahan. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang na-realize ko, hindi unchallenge ang rule ng mga dinastiya. It's not unchallenged. It is not true at all na ang ating politika ay naghahati lang sa kasamaan at kadiliman. Maraming puwersa sa atin ang sinusuka ang both kasamaan at kadiliman. Sinusuka both si Marcos at si Duterte. At yun ang aming market. Alam natin na yan ang problema kasi, mga kababayan, talaga kay Lok Espiritu. Kaya hindi ko ikinakampaign to kasi anti-Marcos to. Anti-Marcos, anti-Duterte siya. Pero sa akin, mga kababayan, sabi niya nga, kung meron mang kauna-unahan na magkakaroon dito sa ating bansa ng death penalty sa mga korap na politician, ang gusto niyang mauna si Duterte. Kasi si Duterte, mga kababayan, ang tingin niya, ha, si Duterte ang pinakakorap na politiko, mga kababayan. Pinakautak kriminal na politiko, mga kababayan. Kaya dapat si Duterte yung unang sampulan. Yan yung pananaw niya, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nante pa sila ngayon kasi alam naman natin gumagamit sila ng public funds. Ginagamit nila yung 2025 budget na bilyon-bilyon, ginagamit nila sa kanilang eleksyon, sa kanilang mga makinarya. Kaya dominante pa rin sila. Pero ang suporta ng karamihan nila na nakukuha na na-generate sa pera na pinamumudmud nila ay mababang klase ng suporta. Mababa, hindi galing sa prinsipyo. Ang suporta na nakukuha ni Lok Espiritu at saka ni Leody de Guzman, pag sinuportahan yan,
Kasama dyan ang paniniwala, ang pag-adhere sa prinsipyo at mas malakas na klaseng suporta yan. Yan ay founded on a strong foundation. And kapag palawakin namin yan, we just talk to that market na gustong pagbabago sa ating bansa. Sa tingin nyo, sino magiging malakas? Tanggalin natin ang advantage ng pera. Tanggalin natin ang advantage ng makinarya. Tanggalin. All things being equal. Sa tingin nyo, hindi kami mananalo ni Calyodi? Sa tingin niyo? Kapag kumparahin nyo na lang ang laman ng aming binibitbit sa kanila, sila empty, bankrupt, walang sinasabi. All things being equal lang. Ano magiging strategy nyo? Kasi kayo nga po ni Calyodi, medyo hindi pa kayo bato sa matter of this time. Ano magiging strategy moving forward? We build forces, the forces for change. We address the forces of change. Ang mga kabataan, for example, ang mga Gen Z na ayaw na sa luma, gusto na ng bago. Ang mga manggagawa na patuloy na lumalaban, we address those forces, we strengthen those forces. And we do know that it's just a matter of time. Dahil bankrupt sila at exposed na yung mga dynasties na yan, it's just a matter of time that these forces will also influence the entire Philippine society na oppressed until now. O yan mga kababayan ha, kita nyo maliwanag naman yung binitawan niyang salita dito. Kung magpapatuloy etong mga Duterte mga kababayan, mawawalan, bukod sa mawawalan ng value sa mga kababayan Pilipino po natin, talagang babagsak ang Pilipinas mga kababayan kasi alam naman po natin kung ano talaga ang ginagawa mga kababayan ng mga Duterte. Ang una niyang gagawin, especially kapag nakabalik sila sa kapangyarihan, talagang babalikan nila yung mga kalaban nila sa politika. Pangalawa, makikipag-alyansa ulit sila sa China mga kababayan at magbabalik loob ulit sila doon mga kababayan. At pangatlo, talagang magiging talamak na naman po ang korupsyon sa panahon nila at pagkitil ng buhay ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaya nga dapat mga kababayan, kung meron lang tayo na batas na kung saan death penalty dun sa mga politikong mapapatunayan na korap, baka ang mauna nga dyan mga kababayan, maalin kay Sara Duterte or dito po kay Digong. Ano po kasi talagang lantaran mga kababayan, yung di umano pagiging kurap nila at pagtumba nila sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan natin sa parting yon, tama yung sinasabi nitong si Luke Espiritu. Pero mga kababayan, sa akin hindi ko siya ikinakampaign, ginagawan lang natin ang reaction video, yung mga sinasabi niya dito. Ano po kasi nga, yung mga tumatakbo na senador ngayon, yung nasa line-up nitong si Duterte, basta lahat ng sinabi ni Duterteng mali sa paningin ng mga kababayang Pilipino po natin, pero pag sila na nagsalita, sa kanila tama. At kailangan, pakinggan nyo yung sinasabi nila na nagbibiro lang etong si Digong mga kababayan. Pero kung titingnan nyo dito mga kababayan kay Luke Espiritu, talagang hindi po kaaya-aya yan at hindi po magandang pakinggan, lalo na at galing sa former president. Ano po, so ngayon, ano po ang komento nyo mga kababayan, hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa mga binitawang salitang yan ni Luke Espiritu.